Hello, kumusta? Sana mabuti po kayo. Ako po si Juan, ang iyong lingkod. May papanoorin po tayo isang ministro na nagsabi hindi daw Diyos si Kristo. Tignan nga natin kung totoo po ba ito. Sa aklat na pinamagatang The Young Church, Acts of the Apostles, sa pahina 48 ay mababasa ang ganito. Binabasa natin ang mga ebanghelyo at ang aklat ng mga gawa, akay ng ating pagkaunawa sa pre-eksistensya at pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Gayunman, walang anumang gayong kaisipan ang mga unang Kristiyano. Wala silang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. What? Bro, what are you talking about, man? Hindi ko alam kung binasa ba niya ang buong libro or sadyang pinutol lang talaga niya at hindi binasa ang buong nakasulat. Ito po ating mababasa kapag babasahin natin ang kasunod ng kanyang pinutol na pangungusap. They were not looking for the incarnation of the eternal Son of God, the second person of the Trinity, to effect an atonement for their sins. They were looking for the appearing of a mighty messianic king who would destroy God's enemies, or for the appearing of a heavenly Son of Man who would bring in the new age. Lagyan natin ng timeline para mas lalong mauunawaan ng kapatid natin na ministro ang kanyang binasa. Sa panahong buhay pa si Kristo, hinahanap nilang mga Hudyo ang pagpapakita ng isang makapangyarihang mesyanikong hari na wawasakin ang mga kaaway ng Diyos, o ang pagpapakita ng isang makalangit na anak ng tao na magdadala sa bagong kapanahunan. Pero ang mga apostoles alam nila na si Kristo ay hindi tao lamang, dahil tiyak may ilang pagkakataon sa panahon ng ministeryo ni Jesus nang ang kanyang mga disipulo ay may nagbigay divine tungkol sa kanya na higit pa sa tao. Kung magpatuloy tayo sa page 49, ito ating mababasa. To be sure, there had been a few occasions during Jesus' ministry when his disciples had divined something about him that was more than a human. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Matthew 16:16. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." Matthew 14:33. He is the bread of life. John 6:15. The Holy One of God. John 6:68-69. Lalo na sa panahong post-resurrection, tinatawag ng unang Kristiyano si Kristo ng Kyrios. Ang salitang Griego ay ginamit sa Griegong salin ng lumang tipan upang isalin ang Adonai, na ang ibig sabihin ay tinawag nila si Jesus bilang Lord o Yahweh. Sa makatuwid, ang unang Kristiyano ay kilala si Kristo bilang Diyos. Mababasa natin yan sa page 50 pag magpatuloy tayo. The early church proclaimed Jesus not only as a Messiah but as Lord. Lord, as a religious term to a first-century Jew, was the name used for God himself. Kyrios, the Greek word for Lord, was used in the Greek translation of the Old Testament to translate both Adonai, which means Lord or Master, and Yahweh, which is the distinctive name for the God who revealed himself in the Old Testament. Kaya kung maging honest tayo at basahin natin ang lahat ng nakasulat ng librong The Young Church, Acts of the Apostles by George Elad. Nagsasabi po ito sa divinity ni Kristo. Sana sa susunod, mga mahal nating ministro, kung magsitas po kayo ng libro, sana basahin niyo po lahat at hindi gagawa ng misrepresentation kung ano talaga ang sinasabi ng author ng libro. Meanwhile,